Hi guys, good morning, good afternoon sa lahat po ng MVP community members po natin, especially sa mga part-timers, full-timers, and of course sa mga OFW leaders. This is Coach Aris Escalona, and today guys, I'm going to topic is yung tinatawag natin na business maintenance. And lahat po ng naging top earner, lahat po ng OFW na kapag for good sa community po natin, isa po ito sa mga ginagawa po natin. So, pag sinabi guys na business maintenance, kailangan maintindihan natin na ang business maintenance po natin, hindi lang po siya nangyayari sa traditional business. Pag sinabing business maintenance, lahat po ng taong nagdenegosyo, meron pong tinatawag na monthly maintenance. So kung familiar po kayo dito sa traditional business, like for example, canteen, McDonald's, franchising, even mga school supplies, meron po tayong tinatawag na business maintenance. So sa mga traditional owners, sa mga nag-try mag-business, for sure, alam mo ang sinasabi ko. Pag sinabing business maintenance, ito yung mga overhead expenses na hindi natin inaasahan pero usually kailangan talagang gastusan kasi pag hindi po natin na-maintain yung business po natin, probably ang magiging cost po niyan, pwedeng ikababa ng sales, pwedeng hindi ganun kalakas ang pasok ng mga customers sa negosyo natin. So, pag sinabing business maintenance guys, umaabot po to around roughly 100,000 per month. So, paano nangyayari yun? Like for example, may-ari ka ng canteen. Alangan namang hindi ka bumili ng sabon. Alangan namang hindi ka magpalit ng gripo mo. Alangan namang hindi ka tumawag ng tao na mag-aayos ng tubo mo pag nabarahan yung mga lababo mo. Tama ba? So, there's a lot of things na kailangan mong i-consider pag nagta-traditional business ka. Ano pa, sa McDonald's na lang. Kumbaga, sobrang dami ng mga overhead expenses. So, wala pong nakakaligtas sa maintenance and wala rin po talagang nakakaiwas sa mga overhead expenses. So, the reason kaya ko po ito sinasabi sa inyong lahat, sa mga OFW, sa mga members po natin, because nasa era po tayo ng pagnenegosyo. So, baka iniisip ng iba na, mentor, ibig sabihin po ba, magni-maintenance po kami ng ganyan kalaki? Tama ba? So, good news kasi ang advantage sa negosyong ginagawa natin, unang-una, wala kang physical store, wala kang nirerentahan, wala kang binabayaran tao, hindi ikaw yung nag-aasikaso ng mga logistics, mga taxes, supplies, at hindi rin ikaw yung nagbabayad ng overhead expenses ng company. So, yan yung pinaka-advantage ng negosyo natin. And the reason kaya marami sumasali dito, kasi nga, hindi mo na iisipin yung mga ganito kalaking overhead expenses. Now, you only have to do is i-maintain na lang yung business na ginagawa natin. So later on, pag-usapan po natin yan. So parang ganito guys, hindi lang nagwo-work ang maintenance sa negosyo. Even sa family, nagme-maintenance po. Nagme-maintenance po, tama? So sa family na lang natin, parang sa amin, ang maintenance ng family namin, yung sa health ng father ko, ano pa, yung mga consumption, bills, tubig, ano pa, yung mga hindi inaasahan na nangyayari sa bahay, that's called maintenance. Even mga anak mo, tama ba? Pag nag-aaral yan, o kailangan mong i-maintain yung tuition fee niyan, kailangan mong i-maintain yung baon niyan, kailangan mong i-maintain yung project niyan. Tama? And usually, di ba, sa isang pamilya, depende pa sa laki ng family, nag-average siya ng 20,000 a month. Tama? Sa relationship, ganun din yun. O, may maintenance din po lahat ng bagay. So, alam mo yun, sa mga viewers natin, importante yan guys. Okay? So, lahat ng bagay, kailangan i-consider na may mini-maintain ka. Tama ba? Sa babae na lang, ano ba maintenance ng babae? Every month, di ba? Meron kayong menstruation. O, so madami. There's a lot of things na kailangan mong i-consider. And kaya ako siya sinasabi guys sa inyo, kailangan maintindihan natin as a business owner, as a network marketer, as negosyante, gusto mong mag for good, gusto mong kumita ng malaki, you have to understand na lahat ng bagay may maintenance. So that's one of the example lang, okay? So meron tayong tinatawag na personal monthly achievement maintenance. Ang ginagawa naman po neto, ito po siya. So ang ruling po ng company natin is for the members na bagong encode hanggang 3 months, wala po siyang PMA requirement. Okay, so meaning to say, hindi niya kailangan bumili ng maintenance.
So dito sa sinasabi ko na 0 hanggang 3 months, wala pa pong kailangang i-maintain. Pero sa akin po pagdating pa lang ng 3 months, kailangan pinapabili ko na po yung mga member ko. Bakit? Ang maintenance po natin is laging advance. So kung pag 3 months mo at bagong member ka, papasok na si 4 months, dapat po meron ka ng maintenance na 3 months. Doon sa pang 3 months mo, dapat may maintenance ka na. Alright, so magkano ba yung maintenance natin? So maintenance natin that will be 500 pesos po. So for example, bagong join ka, naka 4 months ka na, kailangan per month nagme-maintain ka ng 500 pesos. So unang tanong, saan napupunta ang 500 pesos? Sa maintenance mo at merong kapalit yan. Ibibigay ng mentor mo yung mga price list ng product kung saan pwede kang mamili. Usually, kape, vitamin C, collagen, toothpaste, ikaw na po bahala. And kaya to ginagawa ng company guys, para maging user ka ng product natin. Kasi it's very hard na isell yung product na ikaw mismo hindi ka nakakatry. And good news naman kasi lahat ng product natin is a world-class product, international, patented, and marami po siyang testimonies. Now, next, members 4 months old income na merong accumulation na 200,000 below. Ibig sabihin, yung kumita ka ng 200,000 pababa, total accumulation, ang maintenance mo will be the same, 500 pesos. Clear po ba yon? Now, on the third mo, 4 months ka above, tapos sobrang galing mo kumita, ang lakas mo, ang daming pumapasok sa network mo, nag-average na to ng mga 10,000, 20,000 pataas yung income mo. Pag nalagpasan mo yung 200,000 na accumulation, your maintenance will be 0.334. Ano ibig sabihin nun? Kailangan mo na pong gumamit ng mga products natin like C24/7, Complete, Vitamin C, Collagen Serum, and many more. Basta po maka 0.334 po kayo. So this is one of the example ng maintenance pag 200,000 pataas ka na. 2 Complete, dalawang C24, 4 na Supreme C, and the combination itself, nandito na po lahat. Screenshot nyo na lang and i-assist po kayo ng mentor mo. So usually, nandito na rin yung presyo. 2,400 yung pinakamababa. Ang pinakamataas po is almost 3,100 plus. So ulitin ko, yung maintenance na to, ito yung maintenance mo per month sa negosyo mo. Clear po ba yon? And para sa akin nga, hindi ka lugi dito kasi may kapalit naman. Tama ba? So ginagawa yung PMA para malaman natin na active pa po yung mga distributors po natin. So ganun lang siya kasimple. Kumbaga papipiliin kita anong gusto mong maintenance. 100,000 per month sa traditional business or i-compared mo dito na per month lang mga nasa 3,000 to 2,400 lang. So of course, practically, mas maganda yung may maintenance tayo na ganito lang kababa. Clear po ba yon? So sinama ko na rin yung price list, guys. Ito yung mga price ng product. Screenshot mo, pili ka dyan. Itanong mo sa mentor mo kung ano yung magandang product para sa'yo. Ipa-discuss mo sa kanya kung ano yung benefit ng mga product natin. Kasi for sure, pag nakita mo yung benefits ng mga product natin, grabe. Sobrang ikaw mismo gagamit ka. Clear po ba yon? So, that's one of my topic, guys. And looking forward na lahat po tayo makapag-maintenance, and isa sa mga advantage kasi pag nag-maintenance ka, you will promoted as silver executive, gold executive, global ambassador. Yung ranking mo tumataas, nare-recognize ka, and kumikita ka as sa mga products na binibili mo. So definitely yung maintenance natin, napakadami niyang benefits. You only have to do per month, isundin mo yung PMA natin para magtuloy-tuloy yung network mo. So again, this is Coach Arens, and happy business day, guys. Congratulations.